hihimayin po natin ang power supply chain sa ilalim po ng EPIRA para mas maintindihan po ng mga manunood po natin, ang ating po mga consumers, what's really going on. Bakit malaki ang charges nila? Ano ba ang dapat po gawin ng pamahalaan? To put it simply, there are 4 key stages before electricity reaches our household. Ito po yun. And meron pong 4 na component po ito. And I'm talking right now, addressing this to our viewers, to our consumers. Meron pong 4 na component bago po makarating sa ating mga tahanan ang ating mga kuryente. Nagagaling po yun doon sa power generator, nasa bahaging itaas na kaliwa. Ayan po yan, generation. Diyan po, depende po kung anong klase, kung yan po ay charcoal ang ginagamit or diesel bunker fuel. Meron naman po solar, meron naman pong wind, yung turbine. Diyan po nanggagaling yung ating kuryente. After that po, dadaan po yan ngayon sa transmission. Andiyan po papasok ang NGCP, National Grid Corporation of the Philippines, para pong highway, galing po sa manufacturer. Ang generation po ay manufacturer, factory po ng kuryente, power. Siyempre, pag galing po sa factory, dadaan po sa highway, sasakay po sa truck. Ito na in this case po, pag kuryente, sa mga linya po na pinapatakbo po ng transmission na lines na pinamamahalaan po ng National Grid Corporation of the Philippines. After that po, diretso po ito, tatakbo po yung linya natin. Ito na po sa distribution and supply. Ayan na po yung ating power distributor. Nandiyan po yung Meralco, nandiyan po yung mga pag sa probinsya po, ang ating pong mga electric cooperatives. Ayan ho. And then, diretso na po, ayan na po, diretso na po sa inyong mga tahanan ang mga kuryente. And of course, at each stage, from the generation to transmission to the distributor hanggang sa ating pong mga tahanan, meron pong na tinatawag na cost o halaga. At each stage, there's regulatory oversight, and at each stage, some degree of electricity loss may occur. Ito po yung sinasabi ho natin, ito po yung kine-question na lahat. Ano po ba? Bakit po tayo nagbabayad? Ano ba ito? So the question before us are, where does electricity get lost? Saan ba nawawala yung sinasabi nating systems loss? Who is responsible for managing the systems or these losses? And ultimately, sino po ang nagbabayad? Unahin po muna natin sa generation, kung saan po pinoproduce yung kuryente po ninyo na nakakarating po sa inyong bahay. Ito po ang bahagi kung saan ginagawa. Nabanggit po natin ngayon lamang, ginagawa at pinoproduce ang kuryente mula po sa iba't ibang mga sources tulad nga ng coal, natural gas, geothermal, hydro, solar, wind, at marami pa pong iba. Dito po nagsisimula ang kuryente at dito rin po nagsisimula ang ating tanong. Kapag ang planta po ba ay nag-generate ng kuryente, lahat ba ng na-generate ay naipapadala sa grid? May nawawala na ba sa stage na ito at kung meron, sino po ang sumasalo ng gastos? Ikalawa, transmission po tayo. Sa kasalukuyan, ang National Grid Corporation of the Philippines o NGCP ang operator po ng ating transmission grid. Ito po yung parang highway, Kung ihalin tulad natin sa kalsada ang transmission grid, gaano kalaki ang nawawala rito? Saan ito sinisingil at sino ang nagbabayad? Let's put it this way, bayan, sa mga nakikinig po ngayon. Ang kuryente po ay parang yelo. Bumili ka po ng yelo. Ito po ay paulit-ulit na sinasabi ho natin nung ilang hearing na po ito. It is like buying a block of ice from an ice plant. Ang ice plant po ay yung pong generation company.
Dadalhin po, nag-order ka po, ikaw po i-restaurant. Sabihin mo, magpadala ka nga, mag-order ako ng isang blocking yelo. Dadalhin po, sabihin ng generate ng ice plant. Sige po. At yung yelo po na yan, di-deliver po ng truck. Yung yelo na dadalhin mo sa'yo, natutunaw yan. Lalo pa po pag may traffic. Ito po yung tinatawag nating systems loss. Hindi po kasalanan ng generation company. Hindi rin po kasalanan ng transmission company. Lalong hindi rin po kasalanan ng distributor. Kasi po, law of physics po yan. Nag-evaporate po ang kuryente. Yan po yung tinatawag na technical system loss. Ikatlo, sa distribution na po tayo. Ito ang papel ng distribution utilities at electric cooperatives. Move that slide, please. Can you move the slide going to the distribution? Kung ang transmission grid ang national highway, ang distribution system naman ang mga kalsada, iskinita at service roads na nagdadala ng kuryente hanggang sa bahay po natin. Tindahan, paaralan, opisina at ospital. Ang nakikita ba nating system loss charge sa electric bill ay distribution loss lamang? O may iba pang losses sa naunang stages na nakapaloob na sa ibang charges?